agsapa kada tayo amin. Ada dito nga naudno iti dito nga lugar. Naibaga nga naimbag kasi ni Apo Diyos uray kastuiti napasama kini Lula kat ada tayo dito nga naudno. Ada kayo nga magliliwa kada kami. Sak may manti ko ay bak na dito kapapsat ko. May kadwa nga apo ni Lula kini dadi mi nga naawan nga ison may share ko mat iti basit nga basit adong di malagip ko iso lang iti na maibaga kay dagito yung baga da uncle da auntie nga experience da kini Lula ma-prove ko ka dita siya kat may nga din makalmat lang kini Lula may nga lagi yan kini Lula dito'y old house ni Lula kat nagado ka diti nagado iti na sursuro kini Lula hantaro iti day panagdalaw kanya po Diyos karaga talaga ni inakot day proud akin ni Lula proud ako ni Lula nga isunatot naging Lula kinauring ko pa lang kasi at kararag de garod no grabe sakay nga maturog sakay nga mangan adong kararag kas na hindi ka ubing kas lang ay maumang kayon tas yung priyan ko nga mawatan nga may di dumakdak ko lang nga kwa now awatak na ijay nga importante kaya di man Yay, nauna nga, di parbangon nga, bumangon, nagkararag kami kano. Hindi ka rin baka ni Uncle nga, di rati, hindi lang i-share. Kuna at paisupi man, kuna na nga, di parbangon, nga bumangon, bangon nang da kami, kararag kami kano. Ay nauray no, makatutuglo pa. Ibangon ko ng tikag paisuan na, no kamanon, iitak manon, nga maturog. So nga di ay takil nga kung nga malipatan kini Lula. Di pa nagkayo kini Apo Diyos na unay. So nga pagyaman na kini Lula nga may nga tribong bukalot di man ti may nga kwakal nga na ano din product nga ito ni Lula nga tribong bukalot kas ligayam nga nakuha nga na asidig da kini Apo Diyos. Di nakakaplaw talaga kay Lula kung nga malipatan. Tapos no adati Bible study gimong hangag lang nga gimong di garot puro walking distance apan kami di laktan di kinda Pastor Eli kadwa na piman dagdagasan mi ngay ni Lula Maluna ni mother ni auntie nga Milet dagta dagdagasan mi nga mapapandilaktan apan kami de Castañeda purok 6 purok 2 pang kami pa ijay-jayo magmag na Bible study rabi malaw kas gay deti talaga nga kwa deti may ibagat talaga nga proud kini Lula tamin surut-surut kini Lula nga amin nga papanana panagdaydayaw kini Apo Diyos. Ken gyaman na kini Lula ta hanla nga di pa nagkararag panagdayaw kini Apo Diyos iti insuro na no di kadi ag trabaho iti talon amin nga trabaho kat nasuro kini Lula although ada nga insuro sabay magdamama kini daddy ni di lang sinuruan ta kami nga ag trabaho. Tapos ni Lola, supportive. No maawanan kami, tibagas. Kinaado mi siguro piman, ada nga maawanan kami ni mama kini daddy. No maawanan kami, tibagas. Tapos dahil, umay ni daddy kini Lula. Uray no, hangay baga ni daddy, tikasapulan na amo ni Lula. Agsalsalupon, tibagas, agsalsalupon, tibagas. Hanlang
Hinas day, uray no adat ibisita ni Lula. Imbis nga sangon na tibisita na. Adan di kwarto, adan di kusina nga. At kakaudan di pangkonformin nga itad na ibisita na. Ada di kwarto ko namno niya tayo kami na akal-kal na di karton na tibado. Itad na kanu di. Ako na, hinahanap ka ng mga bisita mo. Igil ka pa. Di kaya halalong katan itad na bisita na. Mayat ni Lula, kung awal ti maibaga. Sunay ti may sanga ng supo-sup, iti kasapulan ni, iti kabasipun. So, ni Lula, siguro, nung na ti Lula, ang kung ano try nga, natinag kayang itinuwang. Kadwak may maninsan nga marisay di, siyempre nasukir kami, babasit kami. Siyempre pa napiman ni Pastor Genuang. Kung namin ang Lula, sumurot kami. Madi na kumata, Pastor lang magkanuhi tinuang. Ngam kaputa nasukir kami kiniinsan marisa. Sinmurot kami. Kung namin Lula, kahit may man nga aglugan. Matinag kami ganun, haan. Kung agkapot kami. Kapot kami. Anya ngay, may isa pa lang nga akdang Genuang. Daitan. Siyempre, di pilapil nga. Siyempre, nag-actang din na video nagkuha din nag-slanting. Adi ayun, nalus-lus kami. Minsan marisa. At siyempre, di nga salamat kaya. Salamat. Tagiti, may kada kami nga nakilading amo kadi nga, ayat yun dagita kanyami. So, mamati ako niya ako Diyos dagita ka di nga sakripisyo yun isubli na kada kayo dagita kastamat iti nagayaywan kini Lola yan dayda radakin ako Ruben biliba at iti ginaano siyo ito di may sa magsangsangit ako gamot nga, di garod nagpamilya at kumprein madayon kasi tada kami garod mag-ije bagyo, sinalog, sangat. Eh di na mo ako imaan na naawan ni Lula. Eh nabasak na cellphone ko, tayo kung nagdi anak ko ti cellphone. Di nagpaski trabaho mi ko na anak, akin na nga yung cellphone ko. Intag na. Pagpasak si GC mi, awang kano ni Ina. Kanya mo kano ni Ina, kuna. Nagsangit ako iti nagtugawak ako pa nga imikat iti butas ko. Kuna di anak ko kinilakay ko apay yung siya talagsangit ako. Iti ko inala nilakay ko di cellphone binasan na nakigtod mo timan. So iti di nga ako walang iiyak, hindi tayo malungkot. So, naimbag nagsapa tayo ang amin, pagyamanan kini Apo Diyos, kanta, gusto na lang tayo iti madaydayaw dito nga napasama. At may share ko lang kitiki na imbag ni Ina kanyami, idubing akmot, nagagyan na kinyada iti manipot ti grade 1 hingga na grade 3, kas jay, kat balasan pa lang nantay dahil kita kami old house matlaang kat oray nakangungot ni Lulubin ay kat kay kulat tayo jay tabi ti bagasda. So, kat ni Ina, isa natikan kanahin ko nga kadwa, apang kami agsakdo jay karayan. Kahit hinihingal po kami doon sa ilog at wag araday takarayan, jay tisakduan ti inuman idi. Kat ato ti memories kini Ina mo na isa na yung nga tawag kinya na ta madangdangag mi dagitoy aanti ni angkal mi nga Ina ti kuana ti tawag dagamin kat ti amo mi apay nga tati Ina syempre ubing kami kat ina kung kunami lagta kat DJ gayam nanang hingga natata Ina pa rin yung tawag namin sa kanya. So wala pa rin pagkaiba yun sa
may pagkakaiba man doon sa ina at sa lola, pero yun na yung nasanayan namin tawag sa kanya. Basta kasdi lang ni ina kat na imbag launay kada kami nga po na hanso na nga nagkurang kastamat siguro ti panag padakal na iti anak na kana karukin daddy isuda kas kada dagiti kakabsat mo lang ni daddy ta naimula sa kanila yung kasipagan hanggang sa naman na po namin sa kanya. Kat mai-share ko lang nga ni ina adi kasjay pima nagsaksakit isuna daan tay dag nga ag-asawa pimanti agay aywan kinyana kat na nung idi nakapsot isunan adati nagtutulagan mi nga kakabsat nga intay man pa siya ni ina ta kasjay garod nga mi nga hang kami piman nga umay nga awan tiga po kat na napag-usapan namin na magkakapatid na may kami di December 7. December 7 di jay kat na-surprise nanti han ko mga surprise na jay talagang may kami kini ina tapan mi kumamot ay ayaman pero napigsapay isuna ijay as in napigsapay hindi mo makikita na may sakit siya. So, ganon, may kami kat napigsa isuna. Tapos, kumain naman siya ng 3 pirasong Fuji bar. So, kayat namot. Nagpicture kami pa ditoy. Tapos, jay. Tapos, ayaw mo matisuna. Mayat matisuna. So, natapos ang araw na yon, nagsiwian naman kami. Pero, that time, hindi namin alam, hanbag nga nagbaga niyan tayo, dakin nyami nga, DJ gan nga imayan ni nga aldaw December 7 pumigay na yung katawan niya hami nga amo nga DJ nga bigla atahan gami nga imbagan nga tayo nga dagdagos kinyami. So after 2 weeks na siguro no nang nalaman namin na hindi nagsimba kami imbagan niya antay da kini Aileen nga ganun na pala si ina na bedridden na siya. So, apay nga, nagulat na kami, apay nga kung magbaga na antay da nga dagos. Kot, digay, nagpo kami nga, intay na nang kitaan garod, kunami, apay kas jay magtan, apay nga bigla nga nagbigay jay katawan na. December 7, ang lakas-lakas lang niya talaga. Hano nga makita nga sakit isuna. So, yon pas 2 weeks, December 7, tapos December 30, yung araw ng pagkawala niya, inmayak iti malom. Inmayak iti malom, iti katugangan. So, madayolatan niya po Diyos, at God bless kadakwada. Sakbay iti ami agyaman na iti ako iti taglang naimbag nga tiyempo kada tayo at yang amo iti bagit dagito yung tagabantay irabida kami pa ilang request no adin nuaya dagito yung nga umukubing apumi ditoy kat siya iti ikaw pat nga anak ni Aison. Nung awanan ni Daddy Migarod hanyumot nga na danon siya iti may kaupat. Panganay jay katabaan. Sorry ta. Siya kaya ni Joanne nga inuuna nga putot ni Daddy Aison kini mama nga Analita. So, in physical makita yo bunso naman na. Tas jay actually request dagito yung natagabantay nga agpakita man dagiti apumi dito kung kunadang actually madig nga mapanijay sa amuta ako observe sa totoo lang kasi idireto nga napasamak nga rigat mimot ito nga nakita ikikinaimbang niya ako Diyos ta actually dito yung matitirigat nga na-experience ko nga dagito yung tagabantay in sakripisyo dati umay oray mo nagatayo rito mamamok nga po iti siguro yung dahil sa kadugo nila itong nawala at nakita maliban doon ada pa yung itibit-bit da
halos ang bitbit na pati hapkaban nga bagas talaga nga mabalbalin ko sa apol kaya magsangit ta han nga madlaw han may amon nagmanmanaan may no ni daddy mi dijay uno kani nanang mi mat ay itisay na iti kabayan matkas jay mat nga pagyamanak mat lang dagi jay relatives mi nga talaga iti nagaadayo ta makita mi nga jay sakripisyo da yung sabi nga ni Uncle Premo na matiltilo gayam da Jevan mga Jevan may nagbiyahe kati ayak na lang nga umay kitaan ni Lola May actually ni Lola May kay parang auntie niya dahil kay Lolo Ben tadi di nagapoy jay kabayan kat jingis ayak na nga umay isiksik na kano jay baging na iyan Ivan tapno lang umanay ngam di jay nga biyahe kat ag biyahe sa ti Kamatis ora lang ang sel na jay baging na kano nakayo dagita ati ayat nga awan ti subalit na talaga nga amin dagi pamilya daan nga asawa ni Pastor Eli di pamilya na nakita mababay na pa taging inaw di anak da nga nurse ngam kami no arami ni man amin siya tag inaw no isusunod evan bantay ano man nga arami di at the same time so mapipili ba ko nak ayo rin nagngangato ti saad da makita mo ang inaw da yung sakripisyo niya hindi namin matutumbasan. Pas lang ay mapingasan niya yung responsibilidad namin ng mga apo. Permiti ba may kumabalin ng randa kami na makita. At nga, nagawa niya na talaga yung responsibilidad niya sa kay Lola. Nung DJ Uncle Ruben, nagsarmi niya na kaanakam. Titipo gaya may tirigan. Agsisinuport tayo gaya. Hindi tinaidulin mo at panunot ni Ante. Amo kadakal, di pa nakaawat na ako, Ruben, ka pamilya ka na kami, makikita naman yung sitwasyon. So, di ay pagyaman na kita amin. So, salamat. Kadagijay nga nang nangagantay yung nakapadasan na kiti Aubing. Nagda kami nga upat nga kakapsat. Actually, ni Manong Nels Aison, Manong Gonzalo, siya, ni Ading Aida. Before nga ni Padilla pa, at dapat kakapsat mi ni Jorlito. Then, ni Jorlito, hanlangan nalipatan lang na isurat ni Jay. Jorlito, Dadan. Then, ni Ading Minga Padilla. And siya mismo din nakasaksi before pa nga na anak ni Padilla numalagip yung dati biyahe nga bus dito'y hindi ni Jorlit sakbay nga natay ni Jorlit kupay gayam at dapay tikabsat mi ang babae ni Kekang inagan na siya iti kadwa ni mama nga napanigay Carmen Didi nga nang ararakot ni mama nga dara-dara nga ti driver ini ni Jigo J bus nga 68 kat ni Uncle nga Alvaro iti kaduak nga timulong kanya taubinga ini hanggang marigada na kay nga mang baklay kini mama so lajay karabsat di bilang may kadi actually Manong Nelson, Manong Gonzalo ni Siap ni Ading Aida then ni Kekang ni Jorlito then ni Padilla pito kami kumaha. So, kakabsat na ibaga dapat aminin, iti kinaimbag ni mama, na uray ibagak tata, from the among, ti idol nga perpermi ni mama, ni Manong Gonzalo. Nga naman minsan, nagkakaroon po ako ng banal na selos. When, at akong dito yun, na perang biro kung paihagig minsan. Ngam nga may katgata uray man payada kas jay agpapada ti panagayat nga kanyami so may kami kami bakit ko idi December 20 may kami nga may pinitay suna mamati ang iso nga thank you Pastor Eli inibita po ako sa kanilang church anniversary and Thanksgiving dahil kung hindi siguro baka hindi pa namin nakaabutan si nanay yun ang last nangyari man lang kanyak na diya Ading Padilla hindi December 21 ti Malon kuna mama hang kami nga
wa ag bayag ito agawid kami. Umisag iso na ngayon nga kasi tikwa na. Tiamok ijay nga agbababay ta mapapami pakada kami nga agsugli kami. Babay gayam saan nga maabhan nga. Babay gayam nga matay isunan. Kasya. Sipon ta na ibaga talaga na imbag ni mama. Awan iti pangi aspingap ti kinaimbag na. Nagsipot ni mama. Amuyo di sa eskwela. Dahil ta tinagturid. Dagdaggap na yung ano, iba-ubaw na ni daddy nga. Mapana ni Lando, mapantanong tuno, bigat, Sabado, kada Sabado, agawin ako ng Domingo. Isunat ti kanayo nga mangdagdagdag kini daddy. Ni daddy, kayat na ngayon agpa-eskwela. Iso tinapansin ko nga, ingga na lang siya kayat na. Nga, hana nga siguro di saan nga na yung talkay kaya panunot na nga magpapa-eskwela ka kasapulan nga adabalo siya ano ni mama isin ti pangibagbaga ka mama agak nga panak ng ijay agsubya ka di eskwelahan kung nga pati di principal di tayo di ni Mrs. Magkilat wa iso ti pangipaw-pawitan tayo di gaging ga nagkurkurang data mensan balon iturturot kon anga napantin niya po Congressman Carlos Padilla. Ni Padilla, ito nga Padilla tinaga na data. I was there. Nangag po data. No anak agkam kamali 1979. Ada nga ito kay mobile house ni Mayor Carlos Padilla nga mapandigay. Ito na nga namamo ni Madam Ruth Padilla. Iso nga nag-asawa na DJ na ngayon tugot, inarong na DJ, doon sila nagkaroon ng sumpaan. Kaya sabi niya kay daddy, noong kaibigan niya si daddy, nung ipinanganak po siya, Padilla ang pangalan niya dyan. Iso nga, ibagta Padillahan nga apelyido. Padilla, first name na iso nga ni Carlos Padilla. So, tata, ti ibagak mo, tanay bagada ti kinaimbag ni daddy, da kayo nga pa-first cousin ko. Hindi, hangko kahit kumakay baga na ito yung mga iinsan. Nung imbaga ito, ada nang imbaga kanya-kanya yung after this, puno yakin man. Dahil ito iti kahit po mga i-request kanya yun. Mahal na mahal din nyo ako pero mayroon niya kayong pinapakita sa akin. Nakita yung ba't no kasano nga bisbisitahan ka ni Jay Pilaway, Kawayan. Ang gusto ko sana, mga pinsan ko sa mother side, hindi natin maalis yan, may mga galit-galit. Ang hindi ko lang nagugustuhan ba yung matataugan na liit. Di ba't sinabi natin mga pastor tayo, mga anak tayo ng Diyos, parang ang hirap kong paniwalaan we are Christians, sorry for my statement. Parang ang hirap kong paniwalaan, wala kayong pinakita sa akin na ganyan, pero kapag kayo mga pinsan ko, ipinapakita ninyo ang ganyan na kung may mga pagkakataon na mayroon tayong tampuhan is because of politics or whatsoever organizations. Hindi maganda yan. Well, salamat, minsan Dani. Pero minsan hindi lang, minsan pinakita nyo sa akin. Ar-aramidak iti amin tapno na ornos tayo kung mga 84 sisters. Pero kung minsan nagbabalita ako, may mga ganyan na hindi maganda. Nag-collab ako ng reunion. I tried to organize reunion ng 4 sisters. But then it so happened, ada na minsan, only Yambag and Lumpag Arara. Hindi ako masaya sa ganyan. Bakit kailangan pa bang may mamatay sa atin bago natin isakripisyo ang ating sarili? Huwag yung galit sana ang mamagitan, magkaroon tayo ng gap sa isa't isa. Siya, dati umat ko kanya yung ngampunan ni Bible, tila mabalilingan na alas 5 lang. Uy, baga na di. Nung nag-umat ka kumain di alas 5, hindi usapan. Nung naligita kasi makatuo nga, katagmad ako na pa detensi. Nung banta ni man,
Ang mga bata nga ako mga ibaga pero ang tataan ba rin nang ibaga tataan si Ate Helen kung kami ng matikot. Ay di ibagak man ito. Awan ay tataan na sa yung ganyan. Kahit anong gawin natin, magpipinsang butay. Kasama at pagyamanat iti father side. Mayat siguro ngayon bagak natin publicly so na baka mabalik ang mensahe, mabalik ang mensahe kanya. Na kayo magpaperskasin mo at nakabaranggayan. At iti pag-iinapaan. Kamday ta tinasursurok iti Bible. Never nga lumnak ti init nga dapay ng may taong at kanya. Otherwise, ag bunga dayta, ag ramot dayta, ingga na makabuangay pa'y tidadto mapay ng baso. So dayta, kasi lang out of place para kini mama, di magpag-update rin. Mabayad man naman sisinag. Sisinag tayo man din, mabayad man na nakikita tayo. So mga pinsan, sa panig ng nanay namin, alisin natin ang asal. Maniwala kayo sa akin. Walang mabuting ibubunga yan. Ang pagkakaroon, sorry, baka iniisip ng mga tagapakinig ngayon, ano ba yan? Confession sa inyong family? Why not tell the truth? Because the truth will set us free. John 8:32. Jay kinapudno timang waya-waya kanya tayo. Kaya mga pamangkin, mga pinsang buo ko, anak ni Ikit Pinsal, anak ni Ikit Gandam, anak ni Ikit Jambad. Sabot itan tapaiyakan si dito anak siya. Sabot itan tapakopyaan si Ide. Ipamanaan si Ide, awan out pala. So, pwede ba mga pinsan, first cousin, ano mo ikan ba sana magpipinsang buo tayo? Hindi ko pwedeng sabihin wala akong pakialam kung nag-aaway-away yung mga kapatid ko, pinsan ko, pero hindi tama yun. Kailangan, bilang isang kuya ninyo, sa totoo lang kami ni kuya ni medyo kuya ko siya, kunti lang ang pagkakuya ko sa kanya kay Kuyang Dani nung nakita ko ang taon namin. Pero pwede ba igalang ninyo kaming mga kuya ninyo? Wala na yung mga magulang natin, wala na yung mga tatay natin. Kami na ni Kuya Gonzalo, ako si Kuya Dani ang inyong mga magulang na bilang magulang ninyo. So, ano bale, yung pinakita ninyo ngayon sa amin sa pagkawala, last na nanay natin, si Inang Lumpag. Yan na sana ang umpisa ng tuloy-tuloy na tayo ay nagkakaisa kahit nandito pa lang sa lupa. Sapagkat ang pagiging tunay na anak ng Diyos, kung babasahin naman, binabasa naman natin ang 1 Corinthians chapter 13, love, and the 1 Peter, love covers multitudes of sin. No talaga maada kanyang ti ayat, tani ako Diyos ti ayat, kuberan na amin dagitang agura. So kasjay, adati makaluksawa kanya yung nakakanakan, kakasinsin, nga masapol ngayon ka na lang alas 5. Oo, tani man, dapatan siya. Galang sumaman si Kuyang Dani, nung madudulog katagatan. Salamat kanya yung aming nakabaranggayan. Dahita iti mangmangted kanya may matlang ikipiksa, iti dahito yung physical nga kasasaan. Tayong pakita yung iti ayat yung kanya. Kanya yung paperskasan may kakasinsin may kakaanakan may iti father side. Manong Santos, salamat. Mabainak hindi na minsan marabi ikan hindi kalman. Makita ni Manong Santos may social sa serve. So kung kunakit ni Manong Santos kami iti kalakayan kanya aming agpaperskasin iti father side. Kat nakita isuna. At numaminsan wadarigat ijay kastada ngayon kat sampapay marami. Maminsan ta so nga, Manong Santos, amin nga nagkurkurangan may matigilong magpamili, pinito family, no, ada ka nga kasangarigat yung ngay na maminsan alpay, so kas langay nga makwapay nga alpay importante alpay na maminsan.
dumamit, DJ pa nagpaspasya ko pa kanya yung Manong Santos, iya pala yung may katapag-beat lang. Winata, pamisa, awanan na rin na dyan pagbabarkadaan tayo sa bana. Mami, astoy, marami, ayat ay nakakabsat na malpas na yung seremonian. Lipasan tayo amin dito yan. Ayon pong seremonya sa pagdadala sa huling hantungan ng bangkay ni Mama, tapusin na po natin dito, Pastor Dario. Pastor Dario, isa rin, maraming salamat sa inyo. Lahat ng mga pastor, maadad to'y, karkararag ko nga maaramat kayo para iti panagbalbaliw dagiti amin matatao, iti barangay Kalintuhan, and then neighboring sites. So, numalpas na ito'y kakabsat, mga tayo pa'y, kahit pakitungtong ko, dagiyay, kakabsat, amok nga uray, ako nga nagnaganan, adutyag voluntaryo. Mabalimot siguro nga, after this, aglans tayo. Oras tayo kakabsat na ikot 11:20. Kasi siguro ti mga ay pamayan tayo madamdama. Depende ti sitwasyon, wala kayo nga in charge sa itas na. Once again, mula kay Mayor ninyo dito sa Galit Alfonso Castañeda, thank you. Nakita may isunad ko nga nakaisistorya kanyami. Pati ni Vice Mayor Huerta, imay naki-isistorya parik na dati. Panaki-reknada kanyami. Kastamat dagiti sangguniang bayan members, thank you so much kanyayo. Ay tinagpabulod iti ko dagiti nga modules, dagiti collapsible tent, dagiti monoblocks. Thank you so much kanyayo. And then again and again, thank you Pastor Eli Rios, Grace, sa pagpapairam ng inyong drum set na ginamit ng ating mga music team members galing po ng JCLGF and BBCF Church sa Pundong. Salamat din po sa mga nagluluto ng ating pagkain. Dahil iti senior citizen, thank you so much. Apo Kapitan Oray Napadisuda, thank you so much barangay officials. And music team, thank you sa inyo. Sila po ay kahit kakulit sila man tawagin nandito. Mga tagagingin, mga kamag-anak na tagagingin, maraming salamat sa inyo. Ang Diyos ang magsoli ng lahat ng pagpapala sa lahat ng ginagawa ninyong kabutihan. Naimbag nga, aldaw kanya tayo. Pinabalikan ako kay Pastor. Sige, hindi ka rito. Huwag na magsasalita sa Pastor. Sige, Kaya huwag po tayong mainip kasi samantalahin po natin yung ganitong pagkakataon habang hindi pa na dadala si Auntie doon sa kanyang huling hantungan. Pasensya po kayo hindi ko matiis na hindi magsalita. Kasi alam nyo, gusto ko munang ikwento bago ako sabihin yung nais kong ipaabot, lalo na sa inyo mga pamangkin, mga pinsan namin. Para sa inyong kaalaman, si Nanay Luming, nakasama ko rin yan ng halos siguro hindi lang isang taon. Kasi nung nag-aral ako ng elementary dito ako nag-aral ng grade 6 dito sa school dito sa Galintuba. Naaalala ko yung dating bahay doon, yung old house doon sa gabi doon. Doon ang bahay nila Uncle Ben, nila Auntie. At doon kami. Yun, nagpapastol kami ng mga kalabaw. Sinasakyan namin ang kalabaw, pinapatakbo ko yung kalabaw mula doon sa itaas, pababa rito sa baba. Pagkatanghali na kasi, ipapadadalhin namin sila doon sa may tubig. Kaya, siyempre, malinaw sa akin na si Auntie ay kapatid mismo ng nanay ko. Yun nga lang, sinabi ni Pastor kagabi na magkakapatid sila sa isang tatay pero dalawa ang nanay. Kaya sabi ko, kaya nababanggit din ni Pastor na ito yung matinding pamilya kasi matindi rin yung pinanggalingan namin. Pinanggalingan natin. Okay, hindi lang yun ang aking win. Ito, nais ko lang magbigay ng
isang salita sa inyo, lalo na sa inyo mga pamangkin namin. Alam nyo, ako'y nahihiya dahil nung mamatay si Insan Aison, hindi ako nakarating. Ewan ko kung may nakarating na kapatid ko. Pero ako, tandang-tanda ko, hindi ako nakadating. Kaya ako'y humihingi ng paumanhin sa inyo, mga anak namin. Dahil siguro sa sitwasyon noon, yung distansya namin, kaya hindi kami nakaabot. Kaya halos hindi ko masabi, hindi ko masagot yung mga sinasabi niyo noon. Pinapakinggan ko lang. Sabi ko, may mga pagkakataon na mararamdaman din ninyo yung presensya namin. So, walang dahilan na ginawa namin yon. Siguro yun ay sa sitwasyon. Kaya pasensya sa inyo mga anak. Hindi ako mangangako ng kaya kong maitulong kasi ang tangi ko lang pwedeng maitulong sa inyo kung may problema kayo, yung magbigay ako ng payo. Kasi itong amahin ninyo ay isang pastor din, nakatulad ni Pastor Lando, na na-assign dito sa Nueva Ecija. Okay. At insan, natouch ako doon sa sinabi mo. Pasensya na kung narinig ng marami na yung anak ng 4 na magkakapatid ay hindi namin maitatanggi na minsan nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Kaya parehas kami ni Pastor Lando na nagpo-pray sa Panginoon na maayos yung bagay na ito. Kaya nga, sabi nga niya, huwag nang hintayin na may magbuwis pa ng buhay o mawala bago maibalik yung magkaroon ng reconciliation. Kaya ito, kayo mga kapatid ko, mga pininsan namin, naririnig nyo na, kahit hindi ko na i-mention yung pangalan nyo. Kasi binanggit niya yung sa 1 Corinthians chapter 13 na tayong mga nagsasabing Kristiyano, kung si Jesus Christ nga pinatawad tayo kahit hindi tayo karapat-dapat patawarin, walang mawawala sa Kanya kahit hindi natin siya sampalatayanan. Siya pa rin ay Diyos, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Pero dahil mahal niya tayo, hindi niya inalintana na siya ay Diyos, nagkatawang tao para sa atin. So ganun din ang pwedeng gawin natin na maiparanas yung ating pagpapatawad sa bawat isa. Maiparanas yung ating pagmamahal, lalo na sa atin kasi iisa yung pinagmulan natin. Ano man yung naging dahilan ng pag-aaway-away natin, hindi pagkakasundo. Isang bagay lang yan na pwedeng lahat may solusyon. Kaya this is the right time na maibalik natin yung ating tunay na pagmamahalan bilang magkakapatid, magpipinsan. Kaya uulitin ko, kayo, mahal namin kayo, bagamat hindi talaga parang hindi nararamdaman yung aming pagmamahal sa inyo bilang mga pamangkin namin. Kaya inuulit ko, pasensya kayo sa lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Pero sa ngayon, pilitin namin na hanggat makakaya namin maiparamdam sa inyo yung aming pagmamahal. Hindi lang sa inyo, sa mga anak isa lang naman ang anak ni Pastor Lamto, si J-Lord. Yung ibang mga pinsan namin, sila Padilla, sila Aida, sa mga pinsan namin sa
kila Ikit Kinsal, Nanay Kinsal, kay Ikit Yambad. Yan, pasensya kayo kung sa tingin ninyo parang may kulang. So, humihingi na lang ako sa inyo ng paumanhin. Pasensya na lang po. At tanging ang Diyos na lang ang magbibigay sa atin ng tamang pangunawa at kaalaman upang maipadama natin ang ating tunay na pagmamahal na mula sa Panginoon. So yun lang, Pastor, hindi masama yung sinabi mo, okay, ayos na ayos sa akin yun. Walang problema kasi sa akin, wala akong, medyo kahit magtampo ako, hindi nagtatagal yung hindi nagtatagal. Alam nila yan, wala akong kaaway doon sa amin, sa lahat ng mga pininsan natin, mga kapatid natin doon, alam nila wala akong kaaway sa kanila. Kaya magtulungan na lang tayo na tayo bilang mga panganay nila, magulang nila, kung paano natin sila may aayos. So maraming salamat po at maraming salamat din sa buhay ni Edith kasi naging pagpapala din yung pagkawala niya. Parang magkaroon tayo ng, hindi man kami nakarating nung nag-organize ka na magkaroon ng reunion ng Four Sisters. Ito ay reunion natin. Tinawag tayo ni Ante para magsama-sama na magpipinsan, magpapamangkin, mag-aapo. Okay. So, ang kamatayan ni Edith, alam ko na pag-aralan ninyo, ang kamatayan niya hindi po kalugihan. Dahil siya, anak ng Panginoon, pakinabang ang kanyang kamatayan. So, ganoon din po tayo. Mamamatay din tayo. Pero para sa atin bilang Kristiyano, pag tayo'y namatay, papasok na tayo sa pintuan ng tunay na buhay. To God be all the glory. Talahin, hindi ko po hahabaan at naintindihan ko yung bawat isa. Hindi ko alam kung may mga nagtitiis pa o mayroon din akong gustong sabihin para sa ating lahat at lalong-lalo na si Kisin napipinsan, nakakamag-anak sa apat na magkakapatid. Mayroon lang akong hamon, challenge na ibibigay. Kakaiba doon sa mga sinabi ng aking mga kapatid, mga pininsan, at kayong mga pamangkin. Ito ay sinabi ko nung namatay yung aming pinsan din na babae sa Pilaway. Nare-realize ko lang kasi bilang isang pastor, ito yung nararamdaman din ng isang pastor na sa karamihan na gusto man namin na igiit yung mga sinabi nila, hindi ko ulitin. Ito talaga yung kalooban ng Diyos na makita sa buhay natin. Pero ito minsan nangyayari. Hindi ko alam kung makakasagasa ito sa bawat isa. Challenge lang ang gusto kong sabihin para ilahad ito. Minsan, sa buhay ng tao, kapag buhay ang tao, hindi natin maalala yung mga mabubuting ginagawa niya. Pero pag siya ay namatay, saka lang natin naaalala, bagamat may mga pangit na pangyayari, baliwala sa atin yan. Pero pag siya ay buhay, halos hindi natin maalala. Hindi po salungat noon sa mga challenge lang ito na totoong nangyayari na ayon sa mga ngaral, lahat ng pangyayari sa daigdig ay itinakda ng Diyos. Totoo po ba yun? Pero minsan, batansin na totoo. Say egatapse, inapampala lang, ni mae katanagis kasi totoo si
Nung mapasya untang kasi ani mo dak ni mapan-ugitod na ka na madukumin bugkalot na siya kayo mga katribo sa kaugalian natin bilang tao ay nangyayari ito sakalang natin halos tulad niyan naalala natin yung nangyari kay Ante at sa mga hindi lang siya maging sa mga nauna kaya ito yung magiging challenge sa atin doon sa binanggit ni Pastor Dali, Kuya ko pa ay ito ay paagresin nakakatanagi na anumang sigalot, anumang nangyayari sa atin ang magiging hamon sa atin kung paano inibig tayo ng Diyos mula pa nang hindi tayo naging ganap na tao ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili mula noon sa kasalukuyan hanggang sa darating. Kaya kung paano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pagpapatawad niya sa kasalanan ng sangkatauhan, kung ito yung mamutawid maghari sa puso natin na ang tatang kasi tayo ay Kristiyano, kilala ko ang Panginoon. Sabi niya sa 1 John, kung hindi natin patatawarin ang ating kapwa, gaano pa kaya ang Diyos? Hindi tayo patatawarin kung nasa ating puso ang galit, puot. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, kung ito yung talagang makilala natin at maintindihan, maunawaan, ito makikita sa buhay natin. So, panghuli, nahuli kong sasabihin kay Ante, no, bata pa kami, natatandaan ko, bilang pag-alaala lang sa kanya. Hindi ko alam kung natatandaan nila Insan Aida. Nung maliliit pa kami Kuya Dani, andyan kami. Sinabi niya, yung bahay nila noon. Andyan kami, nakipanirahan sa kanila, maliit pa kami. Na, sumama pa kami sa lugar ng tatay niyo, si Uncle Ben, sa, aywan ko, Pakso yung tawag doon. Kabayan. Oo, doon ko nakita yung kaugalian ng mga katribo natin na Igorot. Doon ang first time. Kaya doon ko nakita yung bawat tradisyon ng bawat tribo. So, maaalala lang ano Siputan pong lahat ay dumako po sa pagtatalaga. Pagkatapos po ito ay tayo susunod po yung tinatawag na huling sulyap. Hindi ko pa alam kung paano ang after po nito ay kung ihatid na o kakain muna. So yung siguro po ay ang mauna muna para maging maayos yung daloy. Yung immediate family, sila yung unang titingin, then susundan ng mga pinsan. Yung mga immediate family dito bumalik ulit. Then sunod yung mga pinsan, yung mga pahuli na po yung mga bisita. So pakinggan po natin ang salita ng Diyos.